Ang selos ay ang silent killer ng pagkakaibigan. Ito ay natatakpan ng pagmamahal, ngiti, at suporta, ngunit nagtatago ng nakatagong hinanakit at tahimik na kompetisyon. Minamahal, gaano man katotoo ang iyong bilog, ang mahirap na katotohanan ay hindi lahat ng nagpapasaya sa iyo ay tunay na masaya para sa iyong tagumpay. Kaya't narito ang video na ito upang ilantad ang 7 senyales na nagpapakitang nagsiselos sa iyo ang iyong mga kaibigan. Bago tayo magsimula, mangyaring pindutin ang subscribe button para ikaw ang unang makaalam kapag nag-post kami ng bagong video. Gayon din ay click ang notification bell para makakuha ng mga update sa tuwing may na-upload na bagong video. Ngayon, sumisid tayo. Alam mo bang may mga tao sa buhay mo na lihim na umaasa na mabibigo ka? Ito ay dahil ang iyong tagumpay ay nagbabanta sa kanila. Ito ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang kabiguan. Napakasakit ng puso dahil hindi lang mga nakakalason na tao ang mga ito, kundi mga kaibigan na nagpapanggap na nagmamalasakit at tahimik na nagdiriwang ng iyong mga pag-urong. Ang mga ito ay napakabanayad sa kanilang diskarte at maaaring hindi magalit sa iyo. Sa halip, nagtatago sila sa likod ng mga sarkastikong pananalita, maligambam na suporta, at hindi makatwirang agresibong pag-ugali. Kaya, kailangan mong maging maingat at maunawain upang hindi mo malito ang kanilang inggit sa pagmamalasakit o malupit na katapatan. Tandaan ang sabi ng Biblia sa Santiago 3:16, sapagkat kung saan naroroon ang inggit at paghahangad sa sarili, naroroon ang kaguluhan at lahat ng masamang bagay. Ipinapaliwanag nito ang kahihinatnan ng selos sa mga relasyon. Mag-ingat sa 7 hindi mapag-aalinlangan ng senyales na nakapaligid sa iyo ang mga naninibugho na kaibigan. Numero 1, minaliit nila ang iyong tagumpay. Ang isa sa mga pinakabanayad ngunit malalim na nakakasakit na mga palatandaan ng paninibugho sa pagkakaibigan ay kapag binabaliwala nila ang iyong tagumpay. Maaaring hindi ka nila hayagang inaatake, ni hindi sila nagsasalita ng negatibo tungkol sa iyo o direktang lumalaban sa iyo. Gayunpaman, tahimik nilang pinapaliit, binabaliwala, o binabaliwala ang iyong mga nagawa sa pagtatangkang panatilihin kang maliit sa kanilang isipan, at sa makatuwid ay pinaparamdam sa iyo na maliit ang iyong sarili. Isipin na sabihin sa iyong kaibigan na nakakuha ka ng promosyon sa trabaho at ang kanilang sagot ay, "Naku, maganda yan." O bueno, lahat ay na-promote sa mga araw na ito. Ang ganitong tugon ay nagmumula sa isang taong nagsiselos. Ito ay hindi tungkol sa kung ano ang kanilang sinasabi, ngunit kung ano ang ayaw nilang sabihin. Hindi sila nasasabik para sa iyo at ang kanilang pagbati ay peke. Bakit sila tahimik kapag nag-announce ka ng breakthrough? Sa tingin mo ba ito ay pagpapakumbaba? Hindi, ito ay inggit sa disguise. Ang Roma 12:15 ay nagbibigay sa atin ng pangunahing simulain ng makadiyos na pakikipagkaibigan. Sabi nito, magalak kasama ng mga nagsasaya, magdalamhati kasama ng mga nagdadalamhati. Kung ang isang tao ay hindi maaaring magalak kasama mo sa iyong tagumpay, maaaring magkaroon sila ng problema sa iyo hindi lamang sa sitwasyon. Ang ilan sa kanilang mga diskarte ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit huwag pansinin ang mga ito. Bigyang pansin kapag bumubulong sila, congrats, ngunit ang kanilang tono ay tuyo, malamig, at hindi interesado. Ibig sabihin walang tunay na emosyon. Bigyang pansin kung kailan nila mabilis na binago ang paksa pabalik sa kanilang sarili o sa iba. Sinusubukan nilang sabihin sa iyo na ang iyong tagumpay ay hindi mahalaga sa kanila. Bigyang pansin kapag sinimulan nilang ikumpara ang iyong tagumpay sa iba upang maramdaman mong hindi ito isang malaking bagay. Ang pinakamasakit ay kapag wala silang sinasabi, walang tawag, walang text, walang komento. Tahimik lang, parang hindi nangyari ang tagumpay mo. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na gusto nilang maging isa lamang sa spotlight. Ayaw nilang makita kang nagniningning. Ganyan ba ang mga taong tinatawag mong kaibigan?
Kung hindi nila kayang makita kang nasa sentro ng atensyon, hindi iyon pagkakaibigan kundi tunggalian. Tingnan ang kwento ni Joseph at ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay nagpapakita ng isang malinaw na larawan ng mga taong naninibugho, ang minamaliit, pagkatapos ay umaatake sa kapalaran ng isang tao. Kaagad na ibinahagi ni Jose ang kanyang mga panaginip sa Genesis 37, naging mga kaaway niya ang kanyang mga kapatid. Lalong namuhi sila sa kanya. Nilibak nila ang kanyang panaginip at tumanggi silang maniwala sa kanya. Nang maglaon, tumindi ang kanilang paninibugho anupat itinapon nila siya sa isang hukay at ipinagbili siya sa pagkaalipin. Kita mo kung ano ang nagsimula bilang downplaying ay naging pagkasira. Ang isang bagay tungkol sa selos ay hindi ito mananatiling tahimik magpakailanman. Kung hindi napigilan, ito ay nagiging sabotahe. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong bigyang pansin ang mga banayad na palatandaan ngayon, bago lumalim ang pinsala. Minamahal, dapat mong maunawaan na kung palagi kang napipilitang itago ang iyong mga panalo o pababain ang iyong kagalakan para lamang masiyahan ang insecurity ng isang tao, kung gayon ang taong iyon ay nakakalason sa iyong pagtawag. Sa anumang paraan, tumanggi na madilim ang iyong ilaw. Hindi mo sinadyang itago. Ikaw ay sinadya upang lumiwanag. Huwag kalimutang ipagdasal din sila. Ang paninibugho ay isang espiritual na muog. Minsan, ang kaibigang iyon na minamaliit ka ay hindi napupuot sa iyo, napupuot sila sa kanilang sarili. Ipagdasal na bigyan sila ng Diyos ng pagkakakilanlan. Number 2, lihim silang nakikipagkumpetensya sa iyo. Ang dahilan kung bakit medyo nakakapagod ang iyong relasyon ay dahil nasa isang tagong karera ka sa mga tinatawag mong kaibigan. Gusto nilang magbihis ng mas mahusay kaysa sayo, magkaroon ng isang mas mahusay na trabaho kaysa sayo, manirahan sa isang mas mahusay na apartment, magmaneho ng isang mas mahusay na kotse, at magkaroon ng isang mas mahusay na buhay kaysa sayo. Ang isang nagsiselos na kaibigan ay madalas na hindi direktang aatake sa iyo o lantarang ipahayag ang kanilang mga damdamin. Ngunit sa halip, makikisali sila sa banayad at lihim na kompetisyon. Sinusubukan nilang malampasan ang bawat hakbang na gagawin mo. Ipagdiwang mo ang isang panalo, nagmadali silang ipahayag ang kanila. Gumawa ka ng isang hakbang, ginagaya nila ito. Hindi mula sa inspirasyon, ngunit mula sa kawalan ng kapanatagan. Delikado ang senyales na ito dahil hindi ito laging halata sa una. Ang kompetisyon ay maaaring itago bilang pagganyak o katulad ng mga layunin at maaaring magmukhang suporta. Ngunit sa kalaunan, magsisimula kang makaramdam ng tensyon. Parang sa tuwing umuunlad ka, nararamdaman nila ang pangangailangang tugma o lampasan ito. Tingnan natin ang ilang praktikal na sitwasyon. Ang una ay kinokopya nila ang lahat ng iyong ginagawa, ngunit subukang gawin ito ng mas mahusay kaysa sayo. Kapag nagsimula ka ng isang negosyo, bigla silang naglulunsad ng kanilang negosyo, ngunit subukang higitan ang sayo. Kung nagbabahagi ka ng isang ideya, ginagawa nila ito bago ka, pagkatapos ay kumilos na parang sa kanila. Ang ganitong uri ng kaibigan ay sisira sa iyo dahil kukunin nila ang lahat ng kredito para sa lahat ng iyong mga pagsisikap. Motivated lang sila kapag lumipat ka. Nagsisimula lang silang magtrabaho sa kanilang mga layunin pagkatapos mong gumawa ng pag-unlad. Ito ay dahil hindi sila hinihimok ng layunin, ngunit sa pamamagitan ng pagmamataas. Kung ang iyong elevation ay ang tanging bagay na nagpapasigla sa kanilang pagsisikap, ang taong iyon ay hindi isang kaibigan kundi isang tahimik na katunggali. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pagiging inspirasyon at pagiging mainggitin. Ang inspirasyon ay humahantong sa pakikipagtulungan. Ang inggit ay humahantong sa panggagaya ng walang pagkilala. Ang kwento ni Cain at Abel sa Biblia ay nagsisilbing isang malinaw na halimbawa kung paano mapanganib ang kompetisyon. Si Cain at Abel ay magkapatid.
Ngunit nang ang handog ni Abel ay tinanggap ng Diyos at ang sarili ni Cain ay tinanggihan, nagdulot ito ng puot sa puso ni Cain. Sinasabi sa atin ng Genesis 4:4-5, ang Panginoon ay tumingin ng may paglingap kay Abel at sa kanyang handog, ngunit kay Cain at sa kanyang handog ay hindi siya tumingin ng may pabor. Kaya't si Cain ay lubhang nagalit at ang kanyang mukha ay nalungkot. Nakikita mo ba yun? Sa halip na pagbutihin ang sarili, nainggit si Cain at pinili ang karahasan. Sa halip na pag-isipan kung bakit tinanggihan ang kanyang handog, ang tanging inaalala ni Cain ay kung bakit tinanggap ang kay Abel. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang kanyang nag-iisang hangarin sa pagsasagawa ng sakripisyong iyon ay hindi para mapalugdan ang Diyos, ngunit ang magmukhang mas mabuti kaysa sa kanyang kapatid. Mga minamahal, mapagkumpetensyang kaibigan ay walang pakialam kung ano ang kanilang ginagawang mali. Gusto lang nila mauna ka. Ang ugat ng bawat lihim na kompetisyon ay kawalan ng kapanatagan. Ang isang kaibigan na nakakaalam kung sino sila ay hindi makadarama ng pangangailangan na higitan ka. Komportable silang nagniningning sa kanilang lane. Sa kabaligtaran, ang isang kaibigan na hindi nakatuklas ng kanilang pagkakakilanlan ay palaging titingnan ang iyong tagumpay bilang isang banta. Kapag hindi alam ng mga tao ang kanilang assignment, may inggit sila sa iyo. Kapag ang mga tao ay hindi batay sa kanilang tungkulin, susukatin nila ang kanilang sarili laban sa iyo. Hinihikayat tayo ni Pablo sa Galatia 6 na dapat subukin ng bawat isa ang kanyang sariling mga aksyon. Pagkatapos ay maaari niyang ipagmalaki ang kanyang sarili nang hindi ikinukumpara ang kanyang sarili sa ibang tao. Para sa bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Nangangahulugan ito na ang isang kaibigan na nakikipagkumpetensya sa iyo ay hindi binibigyang pansin ang kanilang sariling gawain. Nahuhumaling sila sa iyo. At iyon ay nakakadurob ng puso. Muli, manalangin sa Diyos na ihayag ang kanilang layunin sa kanila at tulungan silang tumuon dito. Number 3, ginagaya kanila ng hindi nagbibigay ng credit. Ito ay isa sa mga nakakahiyang paraan na sinusubukan ng mga naninibugho na kaibigan na maging mas mahusay kaysa sayo. Ginagamit nila ang iyong mga talento, ideya, regalo, kasanayan, at maging ang mga ugali upang maging maganda ang kanilang pakiramdam nang hindi kinikilala ang iyong impluensya o binibigyan ka ng kredito. Ang imitasyon, sa pinakadalisay nitong anyo, ay maaaring maging isang taos-pusong anyo ng pagpapahalaga, ngunit hindi kapag ito ay udyok ng paninibugho. Ang mga kategoryang ito ng mga kaibigan ay halos ang pinakamalapit sa iyo. Pinagmamasdan ka nilang mabuti, nagsusulat sila, at pagkatapos ay tumalikod sila at ginagaya ang ginawa mo, ngunit nagpapanggap na ito ang orihinal nilang naiisip. Parang pambobola sa una, hanggang sa mapagtanto mong hindi nila ipinagdiriwang ang iyong pagka-orihinal. Ninanakaw ka nila para makipagkumpetensya sa iyo. Hindi ba masama yon? Isipin na ang iyong matalik na kaibigan ay kumukuha ng mga parangal para sa kung ano ang iyong pinaghirapan. Ito ay tulad ng isang plagiarist na kinopya ang isang malikhaing gawa at tumangging kilalanin ang may-ari. Ang ganitong uri ng pag-ugali ay hindi ipinanganak sa paghanga. Nakikita nila ang iyong liwanag, ngunit sa halip na hayaan itong magbigay ng inspirasyon sa kanila, sinisikap nilang madilim ang iyong liwanag sa pamamagitan ng paggaya dito. Ang kanilang layunin ay makibahagi sa ningning ng hindi iginagalang ang pinagmulan. Ginagaya nila ang iyong hitsura, boses, at karisma, hindi dahil ito ay nababagay sa kanila, ngunit dahil ito ay gumagana para sa iyo. At kapag napapansin ng mga tao, kumikilos sila na parang ito ang palaging ideya nila. Ganito rin ang ginawa ni Jacob kay Esau sa Genesis 27. Sa tulong ng kanyang ina na si Rebecca, tinularan ni Jacob ang kanyang kapatid na si Esau upang linlangin ang kanilang ama, si Isaac, at tumanggap ng pagpapalang para kay Esau. Isinuot niya ang damit ni Esau, itinago ang kanyang boses, at nagpanggap na hindi siya, para lamang makuha ang pag-aari ng kanyang kapatid.
Sinasabi ng Genesis 27:22 na lumapit si Jacob sa kanyang amang si Isaac, na humipo sa kanya at nagsabi, ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. Ibinunyag ng kasulatang ito kung paano maitatago ang iyong pagka-orihinal sa likod ng peking boses ng iyong mga kaibigang naninibugho. Sinasalamin din nito ang mapanlinlang na katangian ng panggagaya na nagmula sa tunggalian at makasariling ambisyon. Maaaring gusto mong malaman kung bakit pinipili ng ilang naiinggit na kaibigan na gamitin ang proseso ng panggagaya. Ito ay dahil gusto nila ang kaluwalhasyan ng walang proseso. Gusto nila ang iyong mga resulta, ngunit hindi ang iyong paglalakbay. Nakikita nila ang bunga, ngunit hindi ang paggawa. Tinatakot sila sa iyong impluensya, at sa halip na buuin ang kanilang linya, pakiramdam nila ay mas ligtas ang pagkopya sa iyo. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na mayroon silang mababang pagpapahalaga sa sarili. Kung hindi, maaaring sinubukan nilang magtagumpay sa kanilang mga ideya at kakayahan, hindi sa pamamagitan ng paggaya sa iyo. Sila ay tulad ni Absalom, ang anak ni David, na nakaupo sa tarangkahan at ginaya ang pamumuno, nag-aalok ng payo at nagtitipon ng mga tagasunod upang sa huli ay agawin ang trono ng kanyang ama. Hindi nagsimula si Absalom ng bagong kaharian. Kinopya niya ang dati at nagpanggap na kanya yon. Ito ay maaaring maging lubhang nakakabigo at maaari kang makaramdam ng paglabag. Para bang nadodoble ang iyong originality o hindi ka nakikita. Gayunpaman, huwag simulan ang pag-urong sa iyong sarili upang maiwasang makopya. Huwag maliitin ang iyong pagkamalikhain o patahimikin ang iyong kinang. Hindi ka binigyan ng Diyos ng mga regalo para nakawin ito ng iba. Ibinigay niya ang mga ito sa iyo upang ikaw ay sumikat, mamuno at luwalhatiin siya. Huwag patayin ang iyong ilaw dahil may ibang sumusubok na ipakita ito ng walang pahintulot. Habang nagtatago ka para hindi ka nila gayahin, mas lumalabo ang iyong ilaw. Laging lumiwanag anuman. Numero 4, inilalantad nila ang iyong mga kapintasan sa harap ng iba. Ang mga tunay na kaibigan ay nagtatakip sa isa't isa. Pinoprotektahan nila ang iyong dignidad, sinasabi ang buhay sa iyong mga kahinaan, at pinaninindigan ka kapag sinisira ka ng iba. Gayunpaman, ang mga naninibugho na kaibigan ay gumagawa ng kabaligtaran. Ang isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan ng nakatagong inggit ay kapag ang isang tao ay patuloy na binibigyang pansin ang iyong mga pagkukulang, lalo na sa mga pampublikong lugar. Sa halip na itama ka ng pribado, pinapahiya ka nila sa publiko. Sa halip na mag-alok ng nakabubuo na feedback o pagpuna na may habag, banayad nilang inilalantad ang iyong mga kapintasan sa mga paraan na nagmumukhang superior sa kanila. Ang kanilang layunin ay hindi upang tulungan kang lumago, ngunit upang mapahiya ka. Ang pag-ugali na ito ay nagpapakita sa anyo ng mga sarkastikong jab na nakakubli bilang mga biro. Kahit na baka tumawa sila at sabihin, nagbibiro lang ako, alam mong hindi. At sobrang sakit. Ang mga salita ay nagdadala ng espiritual na bigat. Kapag palagi kang na-expose sa negativity, lalo na sa mga pinagkakatiwalaan mo, nababawasan ang iyong pakiramdam ng kahalagahan. Nagsisimula kang tanungin ang iyong mga kakayahan at halaga. Nahihiya ka sa iyong nakaraan o sa iyong pagkatao. Huminto ka sa pagbabahagi ng mga ideya, panalo, o kahit na pakikibaka dahil sa takot sa pangungutya. Maaaring sirain ng mga nakakalasong dila ang iyong kapalaran. Ang kanilang mga salita ay sinira ka sa halip na bumuo sa iyo. At ang pinakamasakit ay yung sinira ka nila sa harap ng iba para lang mabuo ang sarili nila. Ang pangyayaring naganap sa pagitan ni Job at ng kanyang mga kaibigan ay isang tahasang halimbawa kung paano sinasamantala ng mga naninibugho na kaibigan ang iyong masamang sitwasyon upang luwalhatiin ang kanilang sarili. Nang harapin ni Job ang kanyang pinakamadilim na oras, kailangan niya ng kaaliwan. Ngunit ginamit ng kanyang mga kaibigan, sina Eliphaz, Bildad, at Zophar,
ang kanyang pagdurusa bilang plataporma para ituro ang mga kapintasan na pinaniniwalaan nilang sanhi ng kanyang kirot. Parang hinihintay nilang mahulog si Job para pahirapan siya ng mga salita. Gusto nilang iparamdam sa kanya na hindi siya mas maganda sa kanila. Matapang na sinabi ni Eliphaz kay Job sa Job 15:1-0, ano ang alam mo na hindi namin alam? Anong mga pananaw ang mayroon ka na wala sa amin? Ang mga may uban at matanda ay nasa aming panig, mga lalaking mas matanda pa sa iyong ama. Mas mukhang insulto ito, di ba? Sila ay sinadya upang maging mga pinagkakatiwalaan ni Job, ngunit ginamit nila ang kanyang krisis upang kumilos na mas mataas. Sa esensya, sinasabi nila na kasalanan niya ito. Mas pinasama pa siya ng mga ito sa halip na ipagtanggol siya. Ganito kumilos ang mga seloso. Paggising mo, tahimik sila. At kapag down ka, nangangaral sila. Ang paninibugho ay hindi lamang lalabas kapag ikaw ay nanalo, ito ay nagiging mas maliwanag kapag ikaw ay nasugatan. Ito ay dahil ang iyong mga down moments ay ang tanging pagkakataon para sa kanila na iangat ang kanilang sarili. Sinadya kanilang hilahin pababa para mas matangkad sila. Patuloy nilang pinapaalalahanan ang iba ng iyong mga kapintasan upang matiyak na hindi ka magiging labis na hinahangaan. Mga minamahal, huwag kang magpatuloy sa pagtahimik at panoorin silang yurakan ang iyong pagkatao. Hindi kailanman sumang-ayon si Job sa hatol ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanya. Hinarap niya ang bawat negatibong opinyon nila. Tawagan din ang mga negatibong komento tungkol sa iyo at harapin sila ng buong tapang. Ipaalam sa kanila na nakakaramdam ka ng kawalan ng respeto kapag pinag-uusapan kanila, lalo na sa harap ng mga tao. Ang paghaharap ay hindi nangangahulugan ng pagsalakay, nagtitiyak ka lang ng kalinawan. At tandaan na huwag hayaang mabigatan ka ng kanilang mga negatibong komento. Palaging magpahayag ng positibo sa iyong buhay, anuman ang sitwasyon. Number 5. Lihim silang natutuwa kapag nabigo ka. Napakasakit na makita ang isang taong tinatawag ang kanilang sarili na iyong kaibigan na lihim na masaya kapag nabigo ka. Ang mga taong ito ay hindi ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay, ngunit ipinagdiriwang nila ang iyong mga pagkatalo. Ito ang nangyayari sa likod ng mga kurtina ng karamihan sa mga pagkakaibigan, kahit na ang lahat ay tila maayos sa labas. Mapapangiti sa iyong mukha ang mga naninibugho na kaibigan kapag naging maayos ang mga bagay, ngunit sa likod ng mga saradong pinto, nakadarama sila ng ginhawa kapag ibinabagsak ka ng buhay. Ang iyong mga pakikibaka ay nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Ang iyong mga pagkakamali ay nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Ang iyong mga pagkalugi ay nagpaparamdam sa kanila na muli silang nakahihigit. Ito ay ganap na masama. At binabalaan tayo ng Biblia laban sa mga ganyan sa Kawikaan 24:17-18, huwag kang magalak kapag ang iyong kaaway ay nabuwal, kapag sila ay natitisod, huwag mong hayaang magalak ang iyong puso. Baka makita ng Panginoon at hindi sasang-ayunan at ihiwalay ang kanyang galit sa kanila. Kung ganito ang pakiramdam ng Diyos tungkol sa kagalakan sa pagkahulog ng isang kaaway, gaano ba kahirap kapag may tumawag sa iyo na kaibigan ngunit natutuwa sa iyong sakit? Mga minamahal, maaaring mahirap makilala ang gayong mga kaibigan dahil ginagawa nila ito ng palihim, hindi lantaran. Gayunpaman, ang kanilang bukas na mga reaksyon o kakulangan nito ay kadalasang naglalantad sa kanilang mga puso. Narito ang ilan sa kanilang mga reaksyon na dapat mong bantayan. Ang una ay nagiging mas masayahin sila kapag nagkakamali ka. Tandaan, natahimik sila noong naging matagumpay ka, ngunit sa pagkakataong ito, bigla silang naging madaldal, kumpiyansa, at maluwag ngayong hindi ka nagniningning. Ang pangalawang palatandaan ay iniiwasan ka nilang aliwin. Kapag nagbabahagi ka ng masamang balita, nananatili silang tahimik o nag-aalok ng pekeng alalahanin. Ito ay dahil kinukutya ka na nila sa likod mo.
Ang pangatlong paraan upang makilala ang isang kaibigan na tumatawa sa iyong pagkalugmok ay maaaring magpakita sila ng maling simpatya, ngunit may ningning sa kanilang mga mata o isang kibot sa kanilang ngiti na nagsasabi ng ibang kwento. Ang pang-apat na senyales ay ipinakalat nila ang iyong masamang balita. Sila ang unang nagbahagi ng iyong mga pag-urong, ngunit hindi kailanman ang iyong pag-unlad. Kapag kinumpronta mo sila, parang nag-aalala lang sila. Napakatuso nila. Ang pinakahuli at pinakanakakalungkot na tanda ng isang kaibigan na lihim na masaya na nabigo ka ay ang mabilis nilang sabihin, "Sinabi ko na sayo." Hinihintay nila ang pagkakataong ito para pabayaan ka at palakasin ang kanilang kataasan. Minamahal, wala sa mga ekspresyong ito ang nagmula sa isang lugar ng pag-ibig. Ito ay walang iba kundi espiritual, mental, at emosyonal na pamiminsala. Ganito rin ang ginawa sa kanya ng mga kaibigan ni Job. Nagkunwari silang dumating upang aliwin siya pagkatapos ng isang mapangwasak na pagkawala. Ngunit habang binubuksan ang mga kabanata, naging malinaw na wala sila roon para magpagaling, nandoon lamang sila para akusahan, punahin, at banayad na patunayan na dinala niya ito sa kanyang sarili. Sa kanilang isip, sila ay tulad, sa wakas, ang kanilang mataas na tagumpay na kaibigan ay nagpakumbaba. Ito ang postura ng puso ng mga nagsiselos na kaibigan. Hindi nila maaaring ipagdiwang ang iyong paglaki, at hindi nila kayang sikmurain ang iyong tagumpay. Kaya't naghihintay sila para sa taglagas, at pagdating nito, nasiyahan sila. Ngunit hindi hahayaan ng Diyos na tumawa sila ng matagal. Maaring mahulog ka, ngunit ibabangon ka muli ng Diyos. At kapag ginawa niya, yaong mga nagalak sa iyong pagbagsak ay kailangang panoorin siya na ibabalik ka. Kung naniniwala ka, ay type ang amen sa seksyon ng komento at maghanda para sa huling dalawang palatandaan. Numero 6, bihira silang sumuporta o magpakita para sa iyo. Ang mga naninibugho na kaibigan ay palaging may mga dahilan upang maiwasan ang iyong mga espesyal na sandali ng pag-unlad, pagdiriwang, o pangangailangan. Masyado silang pagod, masyadong abala, o nakakalimutan nila. Ngunit kawili-wili, tila naghahanap sila ng oras para sa iba. Nagpapakita sila upang suportahan ng iba, dumalo sa mga kaganapan, at tumulong kapag ito ay nakinabang sa kanila. Sinusuportahan nila ang mga hindi nila nararamdamang banta ng kanilang tagumpay. Ngunit pagdating sa iyo, ang kanilang enerhiya ay nawawala. Kailangan mong maunawaan na ang tunay na pagkakaibigan ay nakaugat sa suporta sa isa't isa. Kapag may tunay na nagmamalasakit sa iyo, gusto nilang makita kang manalo. Gusto nilang naroroon kapag ikaw ay tumuntong sa iyong layunin o gumagawa ng mga galaw. Ngunit ang mga naninibugho na kaibigan ay hindi kayang sikmurain ang iyong pag-unlad. Ang iyong elevation ay naglalantad sa kanilang mga insecurities. Ang iyong mga panalo ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang pagwawalang kilos. Kaya imbes na ipagdiwang ka, pinili nila ang distansya. Ito ay hindi lamang pisikal na kawalan. Ito ay maaaring emosyonal at espiritual na kawalan din. Maaaring dumaan ka sa isang pagkawala, isang tagumpay, isang hamon, at gayon paman, nananatili silang malayo. Walang mensahe, tawag, o anumang pagtatangkang mag-check-in. At tiyak na hindi ka nila ipagdarasal. Bakit? Dahil sa kaibuturan, hindi sila namuhunan sa iyong pagpapagaling o kaligayahan. Wala silang pakialam sa iyo upang makilala ang iyong sakit o tagumpay. Naaalala mo ba si Jesus sa hardin ng Getsemani? Kahit sa kanyang sandali ng paghihirap, ang kanyang pinakamalapit na mga disipulo ay nakatulog sa kanya. Napakasakit ng puso niya at sinabi sa kanila, "Hindi ba kayo makakasama kong manood ng isang oras?" Kung naranasan ni Jesus ang pag-abandona sa kanyang pinakamahalagang oras, hindi ka nag-isa sa pagkabigo sa mga taong hindi makaharap sa iyo. Gayunpaman, huwag mag-alala. Magpapadala ang Diyos ng mga taong tatayo kasama mo. Numero 7, pinipigilan nila ang papuri at paghihikayat.
Ang mga naninibugho na kaibigan ay bihirang magbigay ng tunay na papuri. Minamasdan nila ang iyong tagumpay, ang iyong paglaki, at ang iyong mga pagsisikap, ngunit tahimik sila. Walang mga salita ng paninindigan, walang pagkilala, walang kabuluhan. Pagwawalang bahala at tahimik na sama ng loob. Ito ay dahil kailangan ng kababaang loob para sa isang tao upang hikayatin ang iba, at ang pagiging mapagpakumbaba ay nagpapadama sa kanila na mas mababa sila sa iyo. Ang papuri ay nangangailangan ng pagkabukas palad ng espiritu, at ang mga naiinggit na kaibigan ay hindi nais na ibuhos sa iyo, dahil sa kaibuturan, sila ay nakikipaglaban sa paghahambing at kawalan ng kapanatagan. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 16:4, ang mga magagandang salita ay pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Ang tunay na kaibigan ay marunong magpalakas ng loob. Ang kanilang mga salita ay nagbibigay buhay. Taos-puso ang kanilang mga paninindigan. Ipinagdiriwang nila ang iyong paglaki na parang sa kanila. Ngunit ang mga kaibigang nagsiselos, ang kawalan nila ng papuri ay sinadya. Maging tapat tayo sa ating sarili. Hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap na sabihin, "I'm proud of you," o "Iyan ay kamangha-mangha." Ngunit kapag ang puso ng isang tao ay nabahiran ng selos, kahit ang mga simpleng salita ay mabigat sa dila. Mas gugustuhin nilang magpanggap na hindi napapansin ang iyong pag-unlad kaysa kilalanin na maayos ang iyong ginagawa. At kung may sasabihin man sila, kadalasan ay malabo, tuyo, o pinipilit. Ang ganitong uri ng pag-ugali ay nakakasira sa iyong kumpiyansa. Hindi nagtagal, magsisimula kang magtaka at magtanong tulad ng, "Masyado ba akong humihingi? Nagmamalaki ba ako? Dapat ko bang iwasan ito?" Hindi dapat. Ang pagbabahagi ng iyong pag-unlad sa isang kaibigan ay dapat na ligtas. Dapat itong tanggapin, hindi parusahan ng katahimikan. Huwag hayaang patayin ka ng kanilang pag-ugali ang iyong maliwanag na ilaw. Huwag maghangad ng pagpapatunay mula sa mga hindi malusog na lugar. Huwag maging isang taong kalugod-lugod, labis na gumanap upang patunayan ang iyong sarili, o manirahan sa pananatiling maliit para lamang maiwasang maging hindi komportable sa iba. Hindi iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Alalahanin ang sinabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1:9, "Maging malakas at matapang. Huwag kang matakot. Huwag kang masiraan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Kapag ang mga naninibugho na kaibigan ay tumatangging hikayatin ka o purihin ang iyong mga pagsisikap, ang Diyos ay nasa iyong tabi. Nakikita niya ang lahat ng iyong ginagawa, at nalulugod siya sa kung gaano kalayo ang iyong narating. Palaging palakasin ang loob mo sa Panginoon lamang. Dinadala tayo nito sa pagtatapos ng 7 hindi mapag-aalinlangan ng palatandaan na napapaligiran ka ng mga nagsiselos na kaibigan. Hindi ka malas sa pagkakaroon nila sa paligid mo. Ginagawa ng lahat. Kailangan mo lamang na mauna ng isang hakbang sa kanila sa pamamagitan ng pagiging matalino at pag-iwas sa kanila kung kinakailangan. Ang paninibugho ay lubhang mapanira. Huwag hayaang bigyan ka ng mga emosyon at sentimiento ng higit na puwang para sa mga naiinggit mong kaibigan na patuloy kang saktan. Huwag mo rin silang awayin. Harapin mo sila sa kaamuan at pagmamahal, dahil ang paninibugho ay bunga ng maling pagkakakilanlan. Huwag iwasan ang mga ito sa galit o sama ng loob, ngunit sa tanging layunin ng iyong kapayapaan at pagpapagaling. At tandaan na patawarin sila at ipagdasal palagi. Ngayong nakita mo na ang 7 hindi mapag-aalinlangan ng palatandaan, hindi ka na ignorante. Hindi ka na walang pagtatanggol. Binubuksan ng Diyos ang iyong mga mata dahil itinataas niya ang iyong buhay. At habang binubuhat ka niya, hindi lahat ay makakasama mo. Hindi lahat ng nagsisimula sa iyo ay nakatakdang tapusin kasama ka, at okay lang iyon. Suriin ang iyong mga relasyon. Humingi ng kaunawaan sa Diyos.
Magsimulang manalangin hindi lamang para sa pagpapalaya mula sa mga naiinggit na kaibigan, kundi para sa banal na pagkakahanay sa mga tapat, puno ng espiritong mga tao na magpapatalas, magpapalakas, at susuporta sa iyo. Hindi ka tinawag na mag-isa sa paglalakbay na ito. Pero mas mabuting lumakad ng mag-isa kaysa lumakad kasama ang maling tao. Naway bigyan ka ng Diyos ng pag-unawa at patnubay habang nananalangin tayo ngayon. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong pribilehiyong marinig ang mensaheng ito na nagbubukas ng mata at nakapagpapasigla ng kaluluwa ngayon. Salamat sa pagiging Diyos na nakakakita ng hindi ko nakikita. Salamat sa pagbunyag ng mga nakatagong intensyon ng mga nakapaligid sa akin. Dati hindi ko pinapansin ang mga seloso na kaibigan, pero ngayon alam ko na hindi talaga lahat ng tao sa paligid ko ay may gusto sa akin. Ngayon ay hinihiling ko ang biyaya na maging mapag-unawa. Buksan ang aking mga mata upang makilala ang bawat pusong nagsiselos na nagkukunwaring kaibigan. Ilantad ang bawat panlilinlang at hidden agenda ng sinumang peking kaibigan sa paligid ko. Idinadalangin ko ang biyayang malaman kung sino ang tahimik na nakikipagkumpetensya sa akin. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala kung sino ang kabilang sa aking bilog at kung sino ang ipinadala bilang isang nakakagambala o isang maninira. Panginoon, tulungan mo akong huwag pansinin ang mga pulang bandila o idahilan ang mga nakakalason na pag-ugali. Lumalaban ako sa bawat puwersang espiritual na ipinadala upang hadlangan, antalahin, o isabotahe ang aking pag-unlad at saway nito sa pangalan ni Jesus. Kinakansela ko ang bawat tungkulin ng kaaway na gumagawa sa pamamagitan ng mga mapagkaibigang mukha at ipinapahayag ko na walang sandata na ginawa laban sa akin ang uunlad at bawat dila na lumalaban sa akin ay hahatulan. Ilantad at patahimikin ang bawat lihim na pag-uusap na idinisenyo upang sirain ako. Sinisira ko ang bawat demonyong kasunduan na nabuo ng palihim laban sa aking tadhana. Maging isang pader ng apoy sa paligid ko, itinataboy ang bawat kasamaan mula sa akin. Maglagay ng isang bakod ng proteksyon sa paligid ng aking mga relasyon. Hayaan lamang na ang mga ipinadala mo ang may akses sa aking puso. Mahal na Panginoon, naramdaman ni Jesus ang tibo ng pagkakanulo. Hinalikan at ipinagkanulo siya ni Judas. Siya ay iniwan ni Pedro noong siya ay higit na nangangailangan. Siya ay ipinagkait ng mga nag-aangking mahal niya. Kaya naiintindihan niya ang mga sugat na dinadala ko. Kaya't dinadala ko ang bawat sakit na dulot ng mga kaibigang naninibugho, mapanlinlang, o hindi tapat at inilalagay ito sa paanan ng krus. Pagalingin mo ako, Panginoon. Ayusin ang mga lugar kung saan nasira ang tiwala. Iligtas mo ako mula sa galit, pait, sama ng loob, at emosyonal na pader na binuo ko dahil sa mga nakaraang sakit. Huwag hayaang maapektuhan ng mga sugat ng kahapon ang aking kinabukasan. Turuan mo ako kung paano magpatawad, kung paano magpakawala, at kung paano magmahal muli ng matalino. Ibinibigay ko sa iyo ang aking puso, at nagtitiwala ako na iyong bantayan itong ligtas para sa akin. Hinihiling ko ngayon, Panginoon, na habang inalis mo ang mga maling tao sa aking buhay, ipadala sa akin ang mga tama. Palibutan ako ng mga kaibigang may kaharian, puno ng espiritu, at may layunin. Dalhin ang mga pakikipagtipan sa aking buhay, yaong magdarasal kasama ko, lalago kasama ko, at magtutulak sa akin sa layunin. Akayin ako sa mga banal na pagkakahanay at itinalaga ng Diyos na pakikipagsosyo sa panahong ito. Bigyan mo ako ng mga kaibigan na hindi natatakot sa aking tagumpay, ngunit inspirasyon nito. Akayin mo ako sa mga taong magdiriwang ng aking mga panalo at susuportahan ako sa aking mga kahinaan. Ipinapahayag ko na ang aking bilog ay magpapakita ng iyong kalooban para sa aking mga relasyon. Magdala ng mga bakal na magpapatalas sa aking buhay para sa mabisang gawain at pagsasamantala para sa iyong kaharian. Tumanggi na akong tumira sa mababaw na relasyon. Bigyan mo ako ng lalim, kadalisayan at katotohanan.
Mula ngayon, ipinapahayag ko na ang iyong presensya ay sumasakop, nagpoprotekta, at pumapaligid sa akin. Hindi ko nasusundin ang mga naninibugho na kaibigan ng walang taros, ngunit lalakad ng may integridad. Ipinag-uutos ko na ang bawat selos na nabuo laban sa akin ay mabibigo. Ako ay umaangat ng hindi maabot ng bawat pekeng kaibigan. Nagbabago ang bilog ko. Ang aking panahon ay nagbabago at gayon din ang mangyayari. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Congratulations sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung naniniwala ka na iniligtas ka ng Diyos mula sa kuta ng mga peking kaibigan, ibahagi ang iyong karanasan sa amin sa seksyon ng komento. Huwag umalis nang hindi nagsusubscribe sa aming channel sa YouTube. I-click ang notification bell para sa mga update tuwing may na-upload na bagong video. Gayon din, huwag kalimutang i-like at ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.